Ayun, hello everyone, hello, welcome back. This is episode 3 ata to or episode 4, wala lang. This is my top 10 games nung ako'y lumalaki. Ito yung mga laro na nilaro ko nung bata ako. So, yeah, I hope everyone alam tong mga games na to. And yeah, so let's get it on. Let's start with this. So, yan, top 10 games na nilaro ko nung bata ako. Una, top 10, Metal Slug. Ito, nilaro ko siya sa ano na yan, PSP, if you know that, the PlayStation Portable. Doon ko na siya nilaro. This game is parang kasama siya nung uh, PSP namin. So, parang libre siya that time. So, parang high school ako nung una ko 'tong nalaro. So, eto yung kaya ko siya nasama sa top 10 kasi it's just nostalgic for me kasi nilaro ko siya, una ko siya nalaro talaga is sa arcade. Alam mo yung piso-piso na arcade, like maghuhulog ka ng piso and then everything, may timer ka and everything, parang yung piso is 5 minutes. That time I was still LM. So ayun, nalaro ko siya sa arcade, yung pinakauna kong laro dito. Then, nung ano yan, syempre, doon ko lang siya nalalaro and everything. Then, huminto ako mag-arcade kasi wala nang ganun sa high school that time, yung sa pinag-aaralan ko. Tsaka, parang grade 5 ata ako nun, or grade 6 ako nag-arcade, or grade 4, yung tatlo na lang na yun. Uh, pero, isang grade lang ako nag-arcade. So, ayun. Very nostalgic siya sa akin. Then, nalaro ko siya sa PSP kasi, yun nga, sabi ko nga, free siya na game that do sa PSP namin nung binili nung tatay ko sa ibang bansa. Kasi, my father is an OFW that time. Seaman siya. So, yun. Na, sa awa ng Diyos, hindi naman sa awa ng Diyos. Thank God. Same thing. Ayun. Naulan kami ng onting ambon and nakabili yung tatay ko ng PSP for us na pag-share namin everything. So, yun. Metal Slug, ang laro nun is Metal Slug Anthology if I'm correct. So, ayun. Very nostalgic lang siya sa akin. So, yeah. Parang sabihin ko na isa rin to sa naging ano ko, parang nakapag ano sa akin for gaming and everything. So next, ano nga ba ang susunod natin? Top 9 naman tayo. Mabilis lang to. Ayan, Pokemon. Pokemon. Hindi siya nandun sa upper list, hindi siya nasa upper bracket. Kasi, the thing is, for this one, is hindi kami, hindi kami ano ng Game Boy. Like, uh, yung console namin, ang pinakaunang console namin is PS1. Yung mga laro doon, if I recall it correctly, is yung Toy Story, um, tapos yung Crash Bandicoot, I forgot na yung iba. Pero yun yung dalawang natatandaan kong games na nilaro ko nung bata ako sa PS1. Then, yan, Pokemon is more on sa Game Boy Advance. Kaya ko lang nalaro to kasi yung pinsan ko, meron silang Game Boy SP that time. PS ba yun or SP? Something like that. Yung parang ganun, yung clamshell, yung itsura niya. So, yun. Doon ko lang din nalaro yun sa pinsan ko. Nakakalaro kami. Then, ang nalaro ko lang dyan, kaya hindi rin siya masyadong ano sa akin. Nalaro ko lang dyan is, if I'm correct, is Emerald lang. Yung may Kyogre, Rayquaza, tsaka si ano. Yun. Yun lang yung natapos ko na Pokemon. Then others is emulators na sa PC, like the Pearl, something like that. I forgot na. Pero hindi ko kasi siya hindi ko siya masyadong nalaro. Pero very nostalgic lang siya kasi, yun, yung una si Pokemon is
animated series siya. So, sa TV ko siya talaga na napanood ko lang siya and everything. So, nagkaroon lang kami ng onting interest dyan sa Pokemon that time and everything kasi napapanood namin. Ang pinakauna ko napanood dito is yung movie, yung naging bato si Ash. Yun, yung very traumatic, very like, yeah. Yun yung pinakauna ko napanood na Pokemon. Then, yeah, hindi siya nandun sa top list ko like everybody, siguro yung iba, hindi rin katulad ko. Pero, nandiyan lang siya, top 9, top 9. Then, top 8, Warcraft 3. Ayan. Ito yung parang nasa Dota 1 era. Pero kasi, ang nilalaro ko dito sa Warcraft 3 is yung campaign nila, which is more on yung RTS, yung real-time strategy. Tsaka yung campaign is yung campaign ni Iliad, if I'm correct. I forgot na, pero matagal na. Nalaro ko lang siya kasi yung campaign niya. Kasi parang nag-download kami dun sa laptop namin maliit. It's really notebook. It's a laptop. It's a notebook. Yung mismo laptop namin na yan. And then, from there, dun ko nalaro yon and everything. And yeah, sobrang lang, na-immense ako with Warcraft 3. Na-enjoy ko siya and everything. Sobrang na-enjoy ko siya. Isa to sa masasabi kong maganda rin yung story and everything if you play the campaign. Uh, hindi ko siya hindi kasi hindi ako yung sa Dota 1 like yung magaling and everything. Pag nasama na lang talaga ako ng mga kaklase ko nung high school na parang, uy, kulang kami ng isa, sali ka, ganyan. Kasi more on ang laro ko noon is Grand Chase. If anyone knows that, it's nasa Garena. Nasa Garena pa kasi yan dati, parehas yan, yung Dota 1 tsaka Grand Chase. Ang nilalaro ko is Grand Chase. Yun yung ko, opening ko for online games, Grand Chase. Tapos, may time din na nag-run ako kaso kasi yung run, may bayad. So, ang ko lang doon, parang yung mga free, if I'm correct, yung pag nagawa ka ng account, may free something hours ka na pwede mo malaro and everything. Tapos, after that, hindi mo na ma-access ulit kasi kailangan mo nang bumili ng parang card and everything. So, ayan. Grand Chase is one, ayan, masasabi ko it's for mga, yung mga special mention, yan. Grand Chase 1, ang ko doon, natuwa lang ako doon sa game na yon. It's an eye-opener for me, which pinagka-adikan ko rin yung game na yon. Masasabi ko, nasa rin siya. Nasa top, pag ko, mga around top 3 rin siya for me, kaso mas mataas talaga yung top 3 ko dito. Na So, Grand Chase, ayan. So, yan, Warcraft, ang nilaro ko talaga dito is yung campaign. Kasi maganda yung story niya and everything. And sobrang immersive nung, yung campaign niya. Yun yung pinaka nakakatuwa dito. Yan yung diba? Like, yan. Ayan. Nalilito pa ako. So, nandito siya. So, yan yung niya. Yan yung parang menu niya and everything. Then, I always, pagka-uwi sa bahay that time, play the campaign and yeah, I enjoyed the story. Then next is Harvest Moon. Ito, isa pang game to sa PSP. Nalaro ko lang dito sa PSP. Ito naman is kasama rin, freebie din yan. Freebie din yan nung binili ng tatay ko yung PSP that time. And it's just a very chill game na parang pag natapos na ako dun sa mga laro ko dati na sobrang high intensive like if anyone knows the Tales series, yung Tales of Fantasia, Tales of the World, yan. Pinakauna ko nalaro is Tales of the World, tapos yan, sumunod na yung Tales, yung sila Reed, yan, sila Kratos, yan, yung mga sunod-sunod na yan. Pero, ang pinaka-opener ko sa Tales series is Tales of the World. And ang ganda ng cinematic niya. Kapag pinanood nyo yung cinematic ng Tales of the World, talaga ang ganda ng cinematic nun. So, yan, kasama yun. Pero yan, Harvest Moon, kaya ko siya nasama dito kasi isa siya sa mga chill games ko na parang
if you just want to spend your time and everything na parang ubusin mo lang yung oras mo, pahinga and everything, not really high intensive na kailangan mo masyadong i-watch yung everything. This is just slow and chill and cozy. Sabihin natin, it's raining outside and then you're just there grinding this game and yeah, sobrang chill niya lang and everything. So, Tales of the Harvest Moon is one of those games for me. Ito yung una ko nalaro, Boy and Girl. Sa PSP ko siya nalaro. So, yeah. Sobrang chill lang, sobrang cozy, and if you want to try it, I guess may mga emulators and ROMs na makukuha ka, ano mo yung game na yan, ma-download mo. So, yun, I hope magustuhan nyo rin yan. Malaro nyo if you have the chance, di ba? Next is eto. This one is very controversial for me. Kasi, that time is naglalaro ako ng League of Legends. Yung, naka-move on na ako with Grand Chase kasi parang bumaba na yung mga player base and everything. Then, nakita ko si League of Legends that time sa Garena. Kasi Garena pa dati yun eh. Garena Shells pa nga yun. Yung, yung Riot Points ng dati. Garena Shells yun. Nung hawak pa ni Garena that time. So, ang nangyari kasi that time, everyone is parang yung lahat ng tao may mobile phones na, and these mobile phones is yan yung mga Apple series, yung mga Apple Gen 1, Gen 2 and everything, which can play these games like Angry Birds and everything. And yung if I recall, si League of Legends that time, sabi nila, nag-announce sila, magke-create din sila ng mobile game nila. So, that time, everyone was hoping for League of Legends to release a mobile game platform nila. Sa platform ng mobile. Then, here comes Mobile Legends. One of the kaya ako naglaro na itong Mobile Legends kasi akala ko itong Mobile Legends is the mobile version of League of Legends. Nung unang nilaro ko siya, like, I said, what the fuck is this? What the hell is this? Something like that. Na, pagkakita ko, it's just a rip-off of a League of Legends that time. Like, si Layla, if you recall. Si Layla, is kala ko si Jinx na Hatsune Miku na may ulti ni Lux. Di ba? Yun yung akala ko dati with that. It's just a rip-off of League of Legends na nag-expect ang lahat na this is the game na sinasabi ni Riot na this is the game na mobile nila. Pero in production pa lang si Wild Rift that time. Hindi pa nire-release. Then, yun yung na-capture ng player base ni Mobile Legends. Yung mga nag-aantay ng mobile version ng League of Legends. And I was one of those people na nilaro to for the first season and everything up to the latest season that time. Nahinto lang ako dito nung parang wala na, parang nagkaroon na ako nawalan na ako ng gana and something like that. So, yun yung reason why I play this game. Why I played this game. Yun yung ko dyan. Hot take ko dyan. So, hindi ko siya binabash and everything. It's just that League of Legends was a was a titan for its name. Like, sumasabay siya with Dota. Sumasabay siya doon. Ang sinasabay niya si Heroes of New Earth, si Dota, Storms, I forgot yung isa, yung something, yung parang may Overwatch thing. I forgot na yun. Strife na ba yun? I forgot yung first person na MOBA. Then, yeah.
everyone was expecting a mobile version of League of Legends. Lumabas yan, and yeah, everyone was hooked, and I was one of the people na hooked dyan. Kaso, the thing is, yeah, uh, I still bash this game kasi, ano ba yan? Same sila ng mga same. They have the same concept, almost same concept. If you remember Bane, yung octopus, it was a person na kamukha ni Gangplank na gumagamit ng barrels. So yeah, pinago nila, and yeah, that became Bane right now. Kung sino yung Bane ngayon na gamit doon. So yeah, yan yung hot take ko with Mobile Legends. Then top 9 is yeah, League of Legends. Yeah. Eto League of Legends naman. Season 3 or Season 2 ako pumasok dito sa League of Legends. I forgot na kung anong season. Pero OG yan. Like, ang dami kong ginastos dito sa laro na ito. Like, I've got 100 plus skins for this game na like mas marami yung binili ko kaysa dun sa nakuha kong free. Like, sabihin natin parang around 20 plus lang yung free ko or around 40 plus lang yung free ko dyan. Mostly bought yung skins ko dyan. So, ayun. League of Legends, yan yung isa sa mga humubog sa akin sa online games. More on, ito yung nag-introduce pa sa akin deeper on online games. Si Mobile Legends. Si League of Legends. Sorry. Si League of Legends. Kasi after na parang nag-die down yung Grand Chase, yung servers nag-close, wala na akong ibang laro. And then, this game, parang inaya ako ng kapatid ko, i-try si League of Legends. Then, we tried, and it looks like parang upgraded version, para sa akin that time, upgraded version ng image ni Dota 1, na mas smooth, and the control was so easy to understand. The item pathing was so easy to understand. Kasi sabihin natin, sa Dota 1, yung mga skill set, like sabihin natin kay Shadow Fiend, iba yung parang SW or something. Sa League of Legends, QWER lang, di ba? Yun lang, QWERTY lang yung controls mo doon for the skills and everything. So, natuwa ako sa kanya, mas na-encapsulate ako sa kanyang, mas naengganyo ako sa kanyang laruin siya compare with Dota 1. Mas nagbigay ako ng oras dito kay League of Legends that time. Kahit naman, like, hindi ko naman like, yeah, fair yun. Yan, si League of Legends talaga. Ayan guys, nakaano ulit ako. Tayo, naka towel gaming kasi ayun nating mga sim yung headset. Alam niyo na yan, alam niyo na kung bakit. Kasi isa akong pawising bata, so ayoko pagpawisan. Alam niyo naman, pag leather, pag nagpawis, dumikit yan, didikit, magi-stay, and mangangasim. And I don't like that smell. I've been there. So yeah, let's avoid that. So ayun, ano pa ba? Yan, sobrang lang. And currently, hindi ako makapaglaro ng League of Legends kasi yung PC ko nga and hindi kaya i-play si League of Legends. Then next is Battle Realms. If anyone knows this game, you're an OG. RTS din siya. So ano nga ba to? Ano nga ba tong Battle Realms? Battle Realms, ayan, it's a real-time strategy video game. Una ko tong lalaro sa PC to nung tiyahin ko. Nung time na yon, nilalaro ko siya. Parang nilalaro kasi siya nung nanay ko that time do sa PC ng tita ko. Then nagkaroon ako interest sa kanya, and then I tried to play it and nag-enjoy ako sa kanya sa Battle Realms. Then I was so encapsulated din dito sa laro na to. Kaya sabi ko sa sarili ko nung bata ako, gusto kong maging yung gusto kong trabaho is connected to computer. Legit, yun yung reason. Yun yung pinaka reason kung bakit gusto kong yung yung work ko is
nasa gantong world, nasa IT industry, CS industry. Kasi, with this game. And then, if you play the campaign, ang ganda rin ng story ng campaign nito. If anyone is curious dito, just play it and maganda yung campaign nila. Maganda yung pagka-create nila do sa story and everything, and you would enjoy it. Kasi tanda ko, there are 4 different campaigns dito kasi. Ay, 4 nga ba? Kasi merong campaign for the serpent, may campaign for the lotus, may campaign for the dragons, may campaign for the wolf. So, ayun. Maganda siya, maganda siya. And, hindi parang ang tanda ko, ang pinaka na focus sila is nagkaroon sila ng focus sa wolf. If I'm correct, yun yung pinaka huli ata. Not sure kasi matagal ko na siya nilaro and everything. Hindi ko na siya ma-recall pa. So, ayun. Isa to so kung bakit ako nandito sa industry ng techie industry. Yung kinuha kong kurso. One of the reasons. So, ito na. Top 4. Wild Rift. Oh my God. Ito na yung pinaka-hinihintay-hintay nung lahat that time. Masyado na malaki yung pangalan ni ML that time. And everyone was so freaking excited nung in-announce ni Riot na maglalabas na sila. Ilalabas na nila si Wild Rift sa industry ng mobile platform. Everyone was in hype. Kasi lahat ng player noon sa Philippines is expecting this game. Kasi like the concept and the yung way ni League of Legends, tapos the transfer nila in a sense sa Wild Rift. So, alam niyo kung bakit mababa rin yung masyado matagal yung queue time ng game natin sa League of Legends. Kasi most of the people na naglalaro na doon is lumipat na sila ng mga platform, sabihin natin. Yan, si Wild Rift na yung nilalaro nila for the Riot Games na or kung hindi Wild Rift, ang nilalaro nila is Legends of Frontera. If hindi Legends of Frontera, most likely Valorant. 'Di ba? So, yan yung mga then everyone shifted to Wild Rift. Maraming naglaro ng Wild Rift. Tapos tawan-tawa ako nung unang labas ni Wild Rift. Yung parang niyayabang ng mga ibang tao. Sa ML nga, mythic ako. Tapos dito, silver lang ako. Like, hindi totoo, hindi makatarungan yung ranking dito. Like, kid, grow up. Ibang-iba yung environment ni Wild Rift sa environment ni ML. Mas maraming toxic ang naglalaro ng Wild Rift dahil galing sila sa League of Legends, which is a very, very toxic community. So, ayun. I remember yung isang beses, sabi ko naglalaro ako nun. Hindi ko naman, napuno lang talaga ako nun. Sabi ko, huwag na kayo mag-Wild Rift, bumalik na lang kayo sa ML nyo. Mga basura kayo. Like, yun yung sinabi ko. Like, sobrang inis lang. Kasi, talagang, niyayabang talaga niya na parang ganyan-ganyan. Tapos, 0 naman siya. Like, 0-15, 0-10. Like, sabi ko sa kanila, sa sobrang fed na ng kalaban, sa sobrang pagpapakain nyo, na-solve nyo yung world hunger. Like, so, ayun. Yan. Wild Rift is top 3. Gusto ko siyang laruin. Nilalaro ko siya sa mobile ko. Kaso, hindi siya kaya ng phone ko. Like, nagiinit na yung phone ko and everything. And lag. And, yeah, it lags my phone, my device. So, I need a new device to play this game. Yung mga high-end games na. Like, Genshin Impact, Honkai Star Rail, ZZZ, Wuthering Waves, yan. So, ayan. Next, top 2. Top 2, 24 minutes na tayo. Eto.
This is para ito is Legend of Heroes 3 Song of the Ocean. Ito lang yung nalaro ko sa series na to, sa neto, sa games neto. Ito lang yung nalaro ko, pero nag-enjoy ako dito. Yung ano nito kasi is para siyang Final Fantasy in a sense. Pero hindi ko nalaro yun Hindi ko nalaro yung Final Fantasy series. So, I haven't played that game ever since na never ko nahawakan, never ko nakita, never ko nalaro. Ay, nakita ko, pero never kong pinanood yung mga series man sa YouTube na naglalaro. Nakikita ko lang yung mga gameplays, yung mga snippets ng gameplays minsan dati sa YouTube and everything. So, bakit siya yung uh, top 2 ko? Bakit siya yung top 2 ko? It's just that the story dito is sobrang ganda. Kasi, yung ito, punta tayo Wikipedia. Ayan. Yung daw niya, the game takes place in Welt Luna, the third realm in Gagharv, 7 years after 8 Years of Vermilion and 49 years before Prophecy of the Moonlight Witch. So, 49 years before the Moonlight Witch. It centers around Forte, Una, McBain, and their quest in seeking Leon's Resonance Stone. Yung kasi dito is parang pinag-merge ensemble yung mga skills and everything. So, hindi ko nalaro yung series nito pero na-enjoy ko yung story niya, na-enjoy ko yung gameplay niya. Na kaya ako natapos yung game niya, and exploring wise, it's a big place for you to explore. Ang dami mong malilibot dito sa game na to, ang dami mong makikita mga Easter egg. If I'm correct, may mga Easter egg siya. I forgot na, pero yun yung tanda ko. Then, yeah, it's just enjoyable. It's a prequel at the same time. It's an epilogue for this story, the next story nila and everything. So yeah, I enjoyed playing this game, and this game really puts my idea, or parang sabihin natin yung hilig ko with games na may stories. Kaya yung mga madalas na hinahanap kong games is may story, meron silang uh, parang connection with the players. Like sabihin natin si Wuthering Waves, si Genshin Impact, si ZZZ. So, may connection sila with the player base. Sabihin natin, like katulad ng League of Legends, they have the lores. Yung dati, huminto akong maglaro, ang binabasa ko lang, pumupunta lang ako sa internet shop para basahin yung lore ng every characters of League of Legends. And makikita mo, story-wise, maganda yung lore ni League of Legends. So, it's like that, but in a game mode na parang it's already pre-predicted kung ano yung mga uh, pathings mo and everything if you're going to choose this and that. And yeah, it's a good story. It's a heartwarming story na nakakatuwa. So, yeah, kaya siya top 2 for me. Na isa siya mga inulit-ulit kong laruin nung time na yon sa PSP that time. Then next is ito, Brave Story. Brave Story, ito na siya. Saan na yun? Ayan. Yung ano nito is Brave Story New Traveler. Ito yung pinakaunang game ko na natapos sa parang may story. Ito yung pinakaunang game ko na natapos na may story. Kasi ang madalas ko nilalaro is arcade. Madalas ko nilalaro is yan, yung Metal Slug, Crash Bandicoot, yung parang Super Mario, I forgot. Tapos yung mga Pokemon, everything. More on parang arcade ang ang dating niya. And yeah, may story sila, pero not really embedded dun sa mismong game na parang this story connects with the player yung naglalaro na so yung ano neto ni Brave Story is sobrang ano lang sa akin na yung parang tanda ko dito is nasa hospital siya tapos na lipat siya sa ibang mundo and everything.
So, yun yung ano ko dito. I forgot na talaga yung mismong story niya. Pero, one of the games na pinaka na-enjoy ko talaga, ito yung pinaka na-enjoy ko. Kaya ako siya tinapos. Like, dati talaga, nilalaro ko siya, like, sa PSP that time na parang, bago, parang mag-start ako na alas 4 noon ng hapon. Yung pagka-uwi ko galing school. Tapos, lalaruin ko na siya hanggang alas 7, alas 6. And, the game itself is yung limited lang, parang around 3 hours lang talaga yung mismo game. 3 hours or 4 hours, something like that. 3 hours to siguro maximum na yung 6 hours nung parang gameplay potential niya, yung story wise potential niya and everything. Pero kasi nung nilalaro ko siya is nilalaro ko siya as grinding that time. Ginagrind ko yung mga characters and everything like Tales of the World. Pero yun, I enjoy this game and sobrang ano ko siya, sobrang na ano ako dun sa story na ito kasi yung pinakadulo parang nagising ulit siya in the real world tapos nandun din yung si Yuna. I forgot Yuna ata yung name nung parang cat kasi yung ano niya, partner niya na yung ano, hinabol niya dito sa world na to and everything. So yeah, maganda yung ano nito, maganda, sobrang ganda no story nito and everything. So if I'm going to play it, yes, I'm going to play it again if I had the chance again na malaro siya. So yeah. Tapos yun yung ano yun yung talagang para din siyang Legends of Heroes, Song of the Ocean. Ano sila? Pareha sila ng games gameplay wise na parang Final Fantasy rin, yung turn-based yung laro niya. So yeah, maganda siyang ano, if you're going to play for RPG, it's good. It's a for me, I suggest you play this game, Brave Story, The New Traveler. Maganda siya. And pero yung other ano niya, other series nito, yung mga other uh, parang titles na under ng Brave Story, hindi ko pa nalaro. Ito lang yung nalaro ko sa under title ng Brave Story. If I'm correct, meron pa kasing iba. Parang katulad din ng Tales of the World, ng Tales series. Meron din siyang other ano. Ang Tales series yan, marami ako nalaro dyan na Undertale series. Pero, yan, Brave Story. Yeah, sobrang ano ka. So, I guess yun lang ang aking ano, yun lang ang aking ma-share sa inyo for my top 10. Ayan yung top 10 ko for my gaming na kinadikan ko nung bata ako. So, yeah. So, guys, if you want to share yung top 10 nyo nung bata kayo, yung mga na-miss nyo nung bata kayong laruin, or yung mga nilaro nyo nung bata kayo, share it down sa comment section natin. Share your top 10 or kahit yung top 3 nyo lang and share it why yun yung naging top 3 nyo or share yung mga yun yung top 10 nyo. Tapos, ano yung mga nostalgic games nyo na nilaro? Or meron ba kayong mga games na nilaro na katulad nito or same na laro like this? So, if you want to share it, just comment down dyan sa comment section natin. Then, if you want to suggest other type of videos na gusto yung gawin ko, ilagay nyo lang din dyan sa comment section down below. So, yeah, guys. Yun lang. Like, comment, and share and subscribe na rin. Kung babalik man kayo sa channel ko, kung babalik kayo sa channel ko and watch my may mga top 10s and everything. Yeah. Subscribe na rin, subscribe na. So ayun, thank you guys sa mga nagstay manood. Thank you guys sa mga nakinig sa aking top 10 kahit wala ako masyadong Pero yan yung top 10 ko. So kayo naman guys, ano yung top 10 nyo? And yeah, good night everyone kasi yeah, it's gabi. It's madaling araw. Right now it's 12:25 AM. Patay tayo dyan. Pero yan. So yun lang guys. Again, Callings here. And I'll see you again next time. Bye guys. Bye. Bye.